Alam mo, Susan, kahit pare-parehong lasa ng luto ng manok, may kanya-kanyang paboritong parte nito, di ba? Ay, totoo yan, Kuya Kim. Inaalagaan at pinapakain din mabuti ang mga alagang manok para maganda ang maging karne nito. Pero Susan, may klase ng manok na ang lumalaki, mga paa nito. At sa paa lang daw, masosolve ka na sa kabusugan. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Ang paa ng manok, posible raw lumapad at halos pumutok na sa laki. At kung lulutuin daw ito, chicken feet, sulit. Ang manok na may malahiganting paa, isa raw sa mga food for the royals noon. Kaya ang breeder ng manok na si Ronald, dito na baling ang atensyon. Actually, ang Dong Tao chicken po, sa Vietnam po, ginagawa po nila itong source of meat po nila. Lalo po sa mga royal blood family. Sa Tarlac, may nasa 10 Dong Tao chicken si Ronald. Nahook po kasi ako doon sa may itsura ng paa niya, doon sa laki ng paa niya. Tsaka gusto ko po yung challenge kung paano siya alagaan dahil hindi po siya pangkaraniwang manok. Yung kanya mga paa po parang braso po ng bata kung lumaki. Habang nagmamatured po sila, lalong pumuputok yung mga paa. Mga paa lang daw ng Dong Tao chicken ang kakaiba rito kumpara sa iba pang lahi ng manok ayon sa veterinaryong si Dr. Marceli Cuanan. Ang Dong Tao chicken ay nagmula sa selective breeding na para makuha natin yung pinaka-specific na trait na gusto na i-produce. Ang Dong Tao chicken is produced to give that very huge feet, and right now napakamahal nito kasi napakahirap nitong i-breed. Yung pagkakaroon ng Dong Tao chicken ng malalaking paa is not really a hindrance for them kasi breed sila para sa purpose na yon. Kapag nakapagpalaki umano ng kalidad na klase ng Dong Tao chicken, swerte na raw ito na maituturing. Ang kaibahan po sa typical na manok, ang Dong Tao, lay lang po siya around 100 eggs per year po. Tapos sa 100 eggs na yon, swerte na po kung may 70% pong ma-hatch. Ang presyo ng sisiw nito, ginto. Ang month-old chicks, around 2K to 4K. Depende pa po sa kalidad ng sisiw yon. Aabot naman ng 10 hanggang 20,000 piso kung manok na ang bibilhin. Bukod sa pagpaparami, sinusubukan na rin ni Ronald na lutuin ang Dong Tao chicken dahil sa isang paa pa lang daw, mukhang sold na. Sobrang lalaki yung paa. Tumitimbang po ng almost 1 kilos po yung dalawang paa, 1/2 kilo po ang per paa. Kapag ginagawa pong meat consumption yung Dong Tao, mas maganda po tustusan po ng maigi yung pagpapakain para mabilis lumaki. Mayaman umano sa protina ang paa ng manok. Ano man ang lahi nito ayon sa nutritionist dietitian na si Annie Antonio. Ang chicken feet kasi ay binubuo ng skin, cartilage, tendons, and bones. So ang lahat ng to ay mayaman sa protina, specifically yung collagen. Ang collagen kasi is nakakatulong siya sa elasticity ng skin. Ito yung nagpapamukhang bata sa atin. And nakakatulong din siya para maiwasan yung bone loss. Dahil malaki ang paa ng Dong Tao chicken, kailangan pa rin daw maghinay-hinay sa pagkain nito. Yung chicken feet na yun is makita naman natin medyo mataba siya. So it means medyo marami siyang fat content. So hinay-hinay na lang tayo sa pagkain dahil pwede pa rin mag-cause siya ng pagtaas ng cholesterol. Malahiganti man ang dalang kita ng Dong Tao chicken, may malaking responsibilidad pa rin sa pag-aalaga at pagkonsumo nito. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo.